Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Tinawag ni Vice President Sara Duterte na political harassment ang pagbawas ng mga pulis sa kanyang seguridad. Sa isang open letter sa PNP chief ay ipinunto niya rin ang video sa kanyang pamilya habang palabas sa bansa sa isang lugar sa NAIA kung saan piling mga tao lang umano ang pinapayagan. May mga miyembro rin umano ng PNP na nagpunta sa kanilang lugar at inaalam kung saan mismo ang kanyang inuupakang bahay. Nakatutok si Marisol Abduraman. Political harassment. Yan ang tawag ni Vice President Sara Duterte sa kanyang nararanasan ngayon na nagsimulaan niya sa pagbawi ng PNP sa kanyang police security detail. Sa isang open letter kay PNP Chief Romel Marbil, sinabi ng BC na hindi na raw niya maatim ang panlilinlang sa taong bayan. Sabi niya, nangyari ang pagbawi matapos niya magbitiw bilang Education Secretary, matapos niyang ihambing ang State of the Nation address ng Pangulo sa isang catastrophic event at pagkatapos lumabas ng anyay cocaine video. Puna niya, tinarget daw ang mga saklaw ng relief order ang mga tauhan ng PNP na kanyang pinagtitiwalaan dahil matagal nang silbing security nila nangamang si dating Pangulong Duterte. May nakikita ring mali siya si VP Sara sa paglabas ng video nilang mag-anak sa airport ng paalis pa Germany noong Miyerkules. Puna niya, ang footage ay kuha sa NAIA kung saan mga empleyado lamang at piling mga tao ang maaaring naroon. Malaking banta daw sa kanilang seguridad ang pagsasapubliko ng video ng kanyang asawa at mga menor de edad na anak. Bukod dito, may mga operatiba daw ng PNP na nagpunta sa kanilang lugar at pilit umanong inaalam kung nasaan mismo ang kanyang inuupahang bahay kasama ang mga anak. At sa sinabi ni Marbil sa isang panayam na wala umanong nakikitang banta laban kay VP Sara, sinabi ng bise na ang banta raw ba ay maaari lamang magmula sa external elements, hindi daw babantang maituturing ang harassment kung manggagaling mismo sa mga tauhan ng gobyerno. Hinihingan pa namin ang reaksyon si Marbil. Tumanggi siyang magpa-interview nang dumalo ito sa isang pagdinig sa kamera. Hinihingan din namin ng pahayag ang Malacanang. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman. Nakatutok, 24 oras. Hindi lang dumaan kundi nag-counterflow pa sa EDSA busway ang isang sasakyang dala ng isang galing umano sa Gimikan. Sinalubong nito ang isang bus kaya naantala ang biyahe. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Naku, counterflow. Naantala ang biyahe sa EDSA busway sa bahagi ng Guadalupe pasado 1:00 ng madaling araw kahapon. Ang kotse kasi na ito, nag-counterflow sa linya ng bus. Sige, banggain mo lang. Anong dito? Bahagya pa itong umabante. Pero wala ring nagawa, kundi umatras. Siguro bago siya umatras po, mga 2 minutes pa siguro bago siya umatras po eh. Parang gusto niya, ibig sabihin niya, parang kami pa siguro yung may mali. Gaano kahabay inatras niya? Mga 100 meters po ma'am. Mga 15 minutes po ma'am. Di siya marunong umatras eh. Minsan mag-gutter siya eh. Yung mga pasahero, yung iba, nagalit na kasi malilate na sila eh. Madalang ang emergency entrance at exit ng EDSA busway. Kaya habang umaatras ang kotse, may ambulansya at iba pang bus na naabala ang biyahe. Agad namang rumisponde ang mga enforcer ng IACT o Interagency Council for Traffic Task Force. Itong may-ari ng sasakyan, sabi nga niya is galing siyang gimmick. So apparently, medyo nakainom po siguro ito. And based on the informations that we were able to gather, lumagpas po siya sa pupuntahan niya, which is supposedly going BGC siya, kung saan siya umuwi. And apparently, paglagpas po niya ng, yun nga po, in turn going to BGC, nagulat siya na lumagpas siya. So he saw an open barrier which napagkamalan niyang U-turn slot going back to Guadalupe. Kung hindi otorisadong dumaan sa busway, mahaharap sa penalty na 5,000 to 30,000 pesos depende kung pang ilang violation mo na. Pwede ring makansela ang iyong lisensya. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Naurong sa susunod na Lunes ang pasukan sa isang paaralan sa Quezon City dahil sa mga binahang classroom. Meron ding hindi tumanggap ng grade 11 para iwas siksikan at merong naghahagpol pa rin ng enrollment. Nakatutok live si Rafi Tima. Rafi?
Mel, kulang isang oras na lang ay matatapos na itong PM shift ng mga on-site learners dito sa Batasan Hills National High School ngayong unang araw ng pasukan. Yung karaniwan namang problema sa kakulangan sa pasilidad, nagagawa naman daw ngayon ng paraan. Sa kabila ng mga pagbaha sa malaking bahagi ng Metro Manila nitong nakaraang linggo, maayos ang pagbubukas ng Batasan Hills National High School ngayong araw. Napaghandaan daw nilang lahat, maging ang kakulangan sa classroom. Wala munang grade 11 sa eskwelahan para ma-decongest ang lumalaking populasyon. Ni-refer namin lahat ng incoming grade 11 namin sa ibang public schools. So ngayon nasa ibang public schools sila na nearby. Nabawasan sila ng mahigit 2,000 estudyante. Kaya taliwas sa karaniwang problema sa mga paaralan, sobra roon ngayon ang mga silya at guro. Ang sobrang silya, ibibigay sa ibang eskwelahan sa school district na kulang nito. Ang sobrang guro, i-reassign. Pero dahil malaki pa rin ang mahigit 15,000 estudyante, nagpapatupad ng blended learning ang eskwelahan para hindi siksikan sa mga silid-aralan. May selected sections na naka-3 to scheme na blended. 3 days na on-site, tapos 2 days na online asynchronous. Ang mga gurong nasa gilid ng covered court at nasa mga pasilyo, may tinuturuang online class kasabay ng mga nasa mismong campus. May tig-5 section mula grade 7 hanggang 10 na lahat on-site ang pasok dahil hirap sila sa blended learning. Ang mga nasa grade 12 o yung graduating class, puro on-site ang klase. Kung blended po, medyo nahuhuli po tayo sa mga lessons. And ngayon po na 5 days a week na tayo, mas may time po kami na mag-aral at saka mas may time po yung mga teachers po namin na maturuan po kami. Bukod sa mga magulang na ito na naghahabol pang ma-enroll ang kanilang mga anak, halos wala raw malaking aberya ngayong unang araw ng pasukan. Pero sa Masambong Elementary School, hindi pa rin tapos sa paglilinis ng 15 silid-aralan na binaha at nabalot ng putik. Nabasa ang learning kits na bigay ng lokal na pamahalaan at hindi mapakinabangan ng mga papel at notebook. Sira rin ang mga TV at electric fan. Dahil dito, delayed ng isang linggo ang pasukan. Sa August 5 na ang unang araw ng kanilang klase. Sa palagay ko naman ay kakayanin dahil tuloy-tuloy naman ang suporta ng ating LGU, ng ating DepEd. Lahat naman ito ay mapapalitan at kahit yung ating mga learning kits. Mel, maliban sa blended learning at ang matagal ng AM-PM shift scheme, ay balak nitong eskwelahan dito na magpatupad ng purely online learning para sa mga estudyanteng kakayanin yung ganitong estilo. Pero syempre, kailangan din nilang kumuha ng mga guro na purely online din ang pagtuturo. Lahat ng yan ay binabalak para naman masolusyonan yung matagal ng problema sa siksikan sa mga silid-aralan. Yan ang latest mula dito sa Batasan. Mel? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Humarap sa Pogo hearing ng Senado si dating presidential spokesperson, Attorney Harry Roque. Pag-amin niya, minsan siyang tumira sa isang bahay sa Benguet kung saan naaresto ang 2 dayuhang konektado umano sa Pogo. Isa rin siya sa may-ari ng kumpanya kung saan ito nakarehistro. Nakatutok si Mav Gonzalez. No. Excuse me, Attorney Roque. I'm sorry, madam, but I am a resource person invited. Yes, you are. Wait. Let me finish. To answer. Yes, you already answered in excess. Kapag gusto niyo akong tumigil, papatigil niyo kapag ako nag-explain. Yes. I thought we were engaged in the search for the truth. Oh, definitely we are. Attorney Roque, what I am saying, yes, and Sherwin. Attorney Roque, please be reminded to respect the chairperson. I'm very respectful, Madam Chair. Paano respectful na nagsasalita siya, sinasabayan mo siya? I apologize, Senator Gatchalian. One more, I apologize. I will cite you in contempt. Nagkasagutan sa Senado nang humarap si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque. Ipinatawag siya matapos madawit ang pangalan niya sa ni-raid na Lucky South 99 Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Sabi ni Roque, hindi siya abogado ng Lucky South 99, kundi ng Whirlwind Corporation ang may-ari ng lupang kinatatayuan ng Pogo Hub. Tinanong din si Roque tungkol sa paglutang muli ng kanyang pangalan kaugnay ng bahay sa Tuba, Benguet kung saan inaresto ang 2 dayuhang konektado umano sa Pogo sa Bamban, ang bayan ni Mayor Alice Go. One of those apprehended in the Tuba, Benguet home is actually a wanted fugitive in China. The Cambodian passport held by the man is fake. He has already defrauded 100,000 people. Inamin ni Roque na isa siya sa mga may-ari ng kumpanya kung saan nakarehistro ang tinarget na bahay. Tiniran ko po yan nung ako po umalis ng gobyerno. Hindi ko po dinideny that
that is a house that I have an interest in. I have lived in the house. Ang sinasabi ko lang po, pinaupahan po yan. And possession is now with the lessee. Ayon kay Roque, ang umuupa daw sa bahay ay isang Chinese national na legal na nasa bansa. At ang lalaking inaresto ng Bureau of Immigration ay partner ng umuupa. Nais ko po makita talaga kung ano yung ebidensya na yung lalaking yon ay involved sa banban. Dahil kung hindi naman po, talagang meron pong concerted effort na iling ako dito sa mga pogo, na akin namang itinatanggi po. Sabi naman ni Dennis Cunanan, ang authorized representative ng Lucky South 99 sa Porac at Hongsheng na nasa Bamban Pogo Hub, nilakad lang niya ang application nila sa PAGCOR bilang konsultant. Nakausap niyo ba si Alice Guo? Yes, Your Honor. She was introduced as the owner of the property at that time. Bukod po sa inyo, sino pang connecting link sa pagitan ng Hongsheng at Lucky South 99? I suppose magkakakilala po sila, Your Honors, kasi nasa isang area tapos nagkakakitaan sila. Itinanggi naman ni Cunanan na itinakbo niya ang pambayad dapat ng Lucky South 99 sa PAGCOR. Humarap din ang accountant ni Mayor Alice Guo na si Nancy Gamo na isa sa mga ipinaaresto ng Senado dahil sa mga naunang pag-isnab sa pagdinig. Mula 2012, siyam na kumpanya umano ang prinoseso niya para kay Guo. May indicators talaga ng pagiging shell companies lamang. Hindi nagbabayad ng buwis sa BIR, walang operations gaya ng nag-obserbahan ninyo, wala ring empleyado, at walang remittance sa Pag-ibig. So, hindi nyo rin po ba naisip yon na medyo problematic? Kahit nung unang napansin. Ang concern ko lang naman po yung hanap buhay ko na mag-rehistro, mag-process ng dokumento. So, it's not my obligation to assess or evaluate or whatever. Ayon sa Bureau of Immigration, nasa bansa pa umano si Mayor Guo. Kaya pinagsabihan ni Senador Jinggoy Estrada ang NBI at PNP. If you cannot arrest her within a month, baka maapekto ng budget ninyo. Noted po. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Happy Monday, chikahan mga kapuso! Ngayong gabi na ang World TV premiere ng biggest family drama of 2024 na Pulang Araw. Pero bago yan, kilalanin natin ang isa sa lead characters ng serye na gagampanan ni Asia's multimedia star Alden Richards. Kung bakit challenging yet inspiring ang role para kay Alden, alamin sa chika ni Nelson Canlas. Ngayon pa lang ako nagsisimulang mangarap. Hindi ako papanig sa mga Amerikano o sa mga Hapon. Siya ang kuya ng grupo. Bakit kailangan yung idamay yung mga inosente? Ang tatayo para makipaglaban sa himagsikan. Si Eduardo de la Cruz ng Pulang Araw. Gagampanan ni Asia's multimedia star Alden Richards, ang Filipino-American na kapatid sa ina ni Adelina Barbie Fortesa. At ang iibig kay Teresita na gagampanan naman ni Sanya Lopez. Kung masasaktan ko lamang aking mga magulang, Eduardo. Ang proyektong ito, hinamon daw ang pagiging artista ni Alden. Napakahirap pong gawin ng Pulang Araw. From the set to the costumes to the lines. Chine-check namin every now and then kung period correct ba yung mga ginagawa namin. To the slippers, to the buttons of the shirt, ganun kadetalye. Pati nga yung mga hindi nakikita, di ba? Pati yung mga panloob. Pati panloob. Ito, fun fact ng Alden. Bago sumalang si Alden, nilalagyan siya ng freckles. Yun, ultimo yun. Kailangan consistent kasi syempre sa tight shots makikita siya. Makakauwi na tayo. Maninibagong araw ang mga manunood sa Alden sa Pulang Araw. It's very unusual for me to say lines sa malalim na Tagalog na pamamaraan. Removing the boy next door look na nakasanayan ko, which was my safe zone. And yun din yung somehow reinvention ko. Yan, kagaya niyan, ang dumi-dumi ko sa mga eksenang yan. It helps with the characterization din kasi, parang, para maiba. Meron kang OCD eh. Yes, diba? Yes, I do How's that for you? When I become the character kasi, all of the traits Alden has is parang set aside muna. It's not about me, it's about the character. Siyempre, hindi ka pwede mag-OCD ng 1940s, Sir Nelson. Gera eh. Gera yan eh. Survival. Pangako mo sa akin. May mga pagkakatulad nga rin daw sila ni Eduardo na isang matapat, maprinsipyo at handang ipaglaban ang mga mahal niya. Siguro yung loyalty. I think loyalty is one of our common traits and at the same time, we fight for the people that we love. Sa tindi ng mga eksena, hanga raw si Alden sa talento ni na Dennis Trillo.
Barbie Fortesa at Sanya Lopez. Nagulat din daw siya sa ipinakitang performance ni pambansang Ginoo David Licauco. Alam mo, I had an interview with David Licauco at grabe daw, na-intimidate daw siya nung magka-eksena kayo. Bakit naman? Nagalingan siya sa iyo. Hindi. Si David, ito talaga parang, siguro sa aming lahat, si David yung pinakamalaki yung tinalon in terms of performance, in terms of portraying his character. Yun yung masarap sa pakiramdam na lahat kami nagwo-work. Lahat kami nagtatrabaho. So with his performance and kapag nakaka-eksena ko siya, dumating ng prepared. Isang malaking karangalan daw para kay Alden ang makasama sa Pulang Araw. Umaasa siya na sa pamamagitan nito ay makitang muli ng mga Pilipino ang pagmamahal sa isa't isa at sa ating bansa. The Philippines has a lot of stories to tell. Not only sa ating mga Pinoy but also to the whole world. And our culture is very colorful. We are such resilient individuals. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Gustong ipawalang bisa ng Office of the Solicitor General ang proklamasyon kay Mayor Alice Guo bilang alkalde ng Bamban, Tarlac. Isang co-warranto petition ang inihain nito sa korte. Nakatutok si Maki Pulido. Dahil hindi umano tunay na Pilipino at sa pagsisinungaling ni Bamban Mayor Alice Guo, naghain na ang Office of the Solicitor General ng co-warranto petition laban sa kanya. Layo ng petisyon na tuluyang ipawalang bisa ang proklamasyon kay Guo bilang mayor at ang pagtanggal sa kanya sa pwesto. Guo Huaping na ang ginamit na pangalan sa petisyon na naglarawan sa kanya bilang Chinese national na ilang taon na umanong nagpapanggap bilang Alice Leal Guo. Iisang tao lang daw sina Alice Leal Guo at Guo Huaping dahil iisa ang kanilang fingerprint base sa pagsusuri ng NBI. Kabilang sa pinagbasihan ng alien fingerprint card na isinumite ni Guo Huaping sa immigration nang pumasok sa Pilipinas noong June 12, 1999. 8 years old lang siya noon. Nakasaad sa alien fingerprint card na ipinanganak at nakatira si Guo sa Fujian, China at Chinese ang kanyang citizenship. Chinese din ang kanyang mga magulang. 1999 din nag-apply ang kanyang inang si Lin Wenyi ng Special Investors Resident Visa o SIRV sa Board of Investments. Bilang dependent, nabigyan din si Guo Huaping ng visang ito. Sa application process para rito, isinumite nila ang kanilang Chinese passports. 30 beses daw ginamit ni Guo Huaping ang Special Investors Resident Visa sa kanyang mga biyahe papasok at palabas ng Pilipinas. Pero wala na siyang mga travel record mula noong March 22, 2011. Giit ng OSG, malinaw sa batas na dapat natural born o naturalized Filipino citizen ang isang elected official. Hindi rin naman daw naturalized Filipino si Guo dahil hindi Filipino ang ina o ama ng siya'y ipinanganak. Ayon sa OSG, matinding pagsisinungaling ang ginawa ni Guo Huaping alias Alice Guo nang sabihing Pilipino siya sa kanyang Philippine passport, voters registration record at certificate of candidacy. Wala raw legal na basihan ang Certificate of Live Birth ni Alice Leal Guo. Wala rin daw record ng birth, marriage o death ang Philippine Statistics Authority sa mga inilista niyang mga magulang. Pero kahit peke ang mga impormasyon, pinatotohanan pa rin ito ni Guo nang maghain siya ng Certificate of Candidacy para kumandidato bilang alkalde ng Bamban, Tarlac. Sinisikap pa ng GMA Integrated News na kunin ang panig ni Guo. Lumaki po ako sa farm. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Umarangkada na ang pasukan sa mga public school sa bansa, pero mahigit 800 ang hindi nakasabay, kabilang ay yung mga binaha. May mga inilatag namang hakbang DepEd para makahabol. Nakatutok si Ian Cruz. Umiiyak at halos ayaw nang pumasok ang ilang kinder students sa Kasiguran Central School sa Aurora. Hindi pa sanay dito sa school. Kaya umiiyak siya. Kaya naiyak siya. Hanggang kailan po kayo na magbabantay? Maka 1 linggo ba? Kapag okay na siya. Okay na siya. Pero sa maraming paaralan, excited ang mga estudyante. Tulad sa Mountain Province, Kawayan Isabela, Cabanatuan Nueva Ecija at sa Cotabato.
Kahit pa nga sa mga paaralang inulan pero wala pang class suspension tulad sa Lipa, Batangas. Pero sa ilang bayan at lungsod sa Laguna, sinuspindi ang klase dahil sa lakas ng ulan. Kabilang ang Binyan kung saan sana mangunguna sa class opening si Education Secretary Sani Angara. May 800 paaralan sa buong bansa ang hindi makakasabay sa pasukan habang may ibang nagpapatupad ng blended learning. Malungkot po. Dahil walang pasok. Maaring magpatupad ng Saturday classes. Kailangan pagka na-miss yung weekday, sa weekend magme-makeup. 98% naman ng mga paaralan ang nakapagbukas, kabilang sa Carmona National High School. Dito, hindi lang malakas na ulan ang hamon, kundi kulang na silid-aralan para sa mahigit 5,000 estudyante. Ginawa nating shifting yung grade 9 at grade 10 para ma-accommodate yung kakulangan sa kwarto. Kaya hindi ho problema. Papasok na tayo ng third quarter of the year. Hindi pa tayo nakapag-construct. Kailangan magbago yung current system na yun. At nakikita ko yung early procurement activities na tinatawag. Sa pakikipagpulong naman niya sa grupo ng mga Parent Teachers Association sa lungsod, tinanong siya kung paano mapapaganda ang ranking ng Pilipinas sa PISA test. Medyo uphill itong 2025 sapagkat next year na yan. Medyo don't expect miracles overnight, diba? Pero after 2025, ang sunod na exam 2029. Paghandaan natin pareho yan. Di tulad sa maraming paaralan, sapat ang classroom ng Muntinlupa National High School sa loob ng Bilibid, kaya isa lang ang shift ng klase. Ilang taon ang mababa ang enrollment doon dahil hinigpitan ang pagpasok ng mga pampublikong sasakyan doon. Nakipagpulong din ang kalihim sa Schools Division Office ng Rizal bago dumiretso sa Casimiro Henares Memorial National High School. Sa huling tala, mahigit 20.5 milyon na mag-aaral na ang nakapag-enroll para sa school year 2024-2025 mula yan kinder hanggang senior high school. Pwede pa raw madagdagan ang nasabing bilang dahil pwede pa ring mag-enroll kahit simula na ng klase. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Nakaranas ng masamang panahon ang ilang bahagi ng bansa nitong weekend. Sa Davao Occidental, rumagasa sa kalsada ang baha na may kasamang ilang bunga ng niyog at maliit na puno ng saging. Abot tuhod ang tubig na pumasok na rin sa mga bahay. Halos mag-zero visibility naman sa Lawag City sa Ilocos Norte, isa na ilalim sa state of calamity ang lalawigan dahil sa epekto ng bagyong Karina at Habagat. Nagsagawa naman ng clearing operation sa mga gumuhong malalaking bato sa barangay Ambuklao sa Bocod, Benguet. Wala na ang bagyong Karina pero nagpatuloy ang masamang panahon sa ilang bahagi ng bansa dahil sa habagat, low pressure area at thunderstorm. Sa pinakahuling datos ng NDRRMC, umakyat na sa 36 ang naitalang nasawi dahil sa pinagsamang epekto ng bagyong Butchoy at Karina, gayon din ang habagat nitong nakaraang linggo. Mga kapuso, nakamonitor pa rin tayo sa low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ulitong namataan sa layong 335 kilometers north ng Itbayat, Batanes. Sabi ng Pag-asa, nananatiling mababa ang tsansa nitong maging bagyo. Posible ring lumabas na yan sa PAR sa loob ng 24 oras o di kaya'y mag-dissipate o malusaw na rin bago pa man tuluyang makalabas. Patuloy na umantabay sa magiging pagbabago sa mga susunod na araw. Sa ngayon, wala nang epekto ang LPA sa anumang bahagi ng bansa. Pero dahil sa habagat at localized thunderstorms, paghandaan pa rin ang mga pag-ulan. Base sa datos ng Metro Weather, maaga pa lamang may tsansa na ng ulan sa western section kasama ang Zambales, Bataan, Ilocos Region at Aurora. Magpapatuloy yan sa hapon pero mas marami ng uulanin gaya ng halos buong northern at central Luzon, Bicol Region, Mimaropa, Quezon at malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Heavy to intense rains ang mararanasan sa maraming lugar kaya maging alerto pa rin po sa banta ng baha o pagguho ng lupa. Sa Metro Manila, posible rin ang ulan kaya sa mga may pasok po bukas, huwag kalimutang magdala ng payong. Dalawang lumubog na motor tanker na ang binabantayan ng Coast Guard sa Bataan dahil sa banta ng oil spill. Bukas na sisipsipin ng milyong litrong industrial fuel ng MT Terra Nova ang dahilan ng fishing ban sa Limay, Bataan at sa Bulacan. Mula sa bayan ng Limay, nakatutok live si June Veneracion. June.
Atom, isang litro ng langis na lang ang namomonitor ng Philippine Coast Guard na tumatagas mula sa lumubog na MT Terra Nova. Dito sa Limay, Bataan, ito yung matapos maselyuhan na raw ang lahat ng 24 valves ng barko. Pero bukod dyan ay meron pa palang isang oil tanker na lumubog din sa kalapit na bayan naman ng Mariveles. Mula sa ere, parang antenang nakaangat sa karagatan sa bayan ng Mariveles ang MT Jason Bradley, ay kalawang oil tanker na lumubog sa Bataan, kasunod ng MT Terra Nova. Pinalibutan na ang Jason Bradley ng oil spill boom habang binabantayan ng dalawang barko ng Coast Guard. Dahil nakapagdiskarga na ito bago lumubog, 5,500 liters ng diesel na lang ang karga nito para makatakbo. Hindi rin ganun katindi ang epekto ng diesel kumpara sa industrial oil ayon sa Coast Guard. Pero kailangan pa ring alisin ang laman nitong diesel. It will take around 2 weeks for the salvage operations to be completed for this second vessel. Kaugnay naman ang epekto ng MT Terra Nova. Manipis na langis o sheen na lang ang nakita sa maliit na bahagi ng Hagonoy, Bulacan at Cavite base sa latest aerial inspection ng Philippine Coast Guard. Bahagi ito ng inanod na langis mula sa Limay, Bataan kung saan lumubog ang MT Terra Nova na merong kargang halos 1.2 milyong litro ng industrial fuel oil. Sa tansya ng UP Marine Science Institute, base sa lagay ng panahon at mga pinakahuling lokasyon ng oil slicks, may posibilidad na umakyat pa Bulacan ang oil spill mula sa lumubog na MT Terra Nova. Pwede ring maapektuhan ang coastal area sa Cavite dahil sa galaw ng hangin. Pero sa ngayon, 1 litro ng langis na lang kada oras ang tumatagas. Malayong-malayo na mula sa 2 galon kada minuto noong mga unang araw. That cannot be affect doon po sa ating marine environment. So isang malaking development po ito. Ayon sa salvaging company, naselyuhan na ang pressure valves at high-level alarm sensor ng Terra Nova. Inaasahang bukas ang simula ng siphoning o paghigop sa langis ng MT Terra Nova. 300,000 liters ang kailangan mahigop para lumutang ito mula sa pinaglubugan na nasa 34 meters ang lalim. Pagkatapos ay hahatakin ito papuntang Pangpang para doon ituloy ang siphoning. Paparating po ngayon din yung motor tanker Helena Marie, which is the sister tanker ni motor tanker Terra Nova, in which lahat po nung masasiphon natin ng mga IFOs will be dropped din po sa motor tanker Helena. Patuloy ang pagbuga ng water cannon sa nakikitang langis habang tigil muna ang pag-spray ng oil dispersant na hindi epektibo kaya kailangang palitan ng ibang klase. May mga nakaredy na ring improvised oil spill boom na gawa sa balat ng nyog na pangsipsip at harang ng langis. Sa ngayon ay wala pang namamonitor na langis sa baybayin ng Bataan. Pinagpulungan na yan ng mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya ng gobyerno. Kada 2 o 3 araw na susuriin ng Department of Health ang groundwater o tubig sa ilalim ng lupa sa Bataan. Sa sensory analysis, wala pang kakaiba sa mga isda sa mga palengke ng Bataan pero kailangan pa ng laboratory test. Gayunman, may fishing ban na sa Limay. Gayon din sa Bulacan, lalo't may na-videohan na ring oil slick ang grupong Greenpeace. Sa kabila ng magandang development sa monitoring sa MT Terra Nova ay mananatili pa rin daw nagbabantay at naka-alerto ang Coast Guard maging ang mga lokal na pamahalaan para masigurong hindi makakarating ang langis sa dalampasigan. Atom. Maraming salamat, June Veneracion. Tonight is the night dahil hindi lang mga kapuso ang nag-aabang sa World TV premiere ng Pulang Araw, kundi buong cast at crew nito. Mula sa kanilang watch party sa Batangas, live natin makakasama sina Barbie Fortesa, David Licauco at Sanya Lopez at nasa Pampanga naman si Dennis Trillo. Good evening, guys! Grabe naman yung energy dyan, guys! Magandang gabi! Obviously, excited na po ang lahat. Andito po ang buong team ng Pulang Araw sa likuran namin, ang aming direktor at syempre ang aming ibang cast ng Pulang Araw. Ready na po kaming manood sa unang gabi sa GMA Prime ng Pulang Araw.
Ayan, ang wild yun namang lahat dyan. Ano bang masasabi niyo sa viewers? Ilang minuto na lang bago ang World TV premiere ng biggest family drama of 2024. Ang pulang araw, sir. Ano ba yung mga dapat abangan? Unahin muna natin ang team sa Batangas. Barbie, David, Sanya. Sanya, ano raw mga dapat abangan? Hello po, ayan po. Siyempre, sobrang excited nga kami. No? Dapat ninyong abangan. Siyempre, ang pinaka-pinaghandaan namin dito ni Adelina, ang Bodabil, di ba? At siyempre, ang unang mga naabangan na rin ng mga kababayan natin, ng mga pasabog simula pa lang. Correct. Tama, David, di ba? Hiroshi? Opo, ito pala yung pakiramdam na nasa TV, no? Hello, mga mga kapuso natin. Binabati ko nga pala. Joke lang. Kailangan nyo abangan yung mga eksena ni Barbie Fortesa dito at saka ni Sanya Lopez, tsaka ni Alden. Napakagaling nila. Tsaka yung idol ko si Dennis Trillo. Oo. Uy, pero in fairness po, abangan nyo rin yung actingan dito ni Hiroshi. Talagang, ang galing mo talaga. Ibang-iba dito si David Licauco. Oo. Ikaw, Barbie. Miss Iya, andyan ka pa po ba? Nandito ako! Ayan, opo. Ilang sandali na lamang po ay masasaksihan na po natin ang world premiere ng Pulang Araw, Miss Iya. Kaya sana po ay panoorin nyo rin po dyan sa studio. Diba, Sir Dennis? Okay. Tama, ikaw naman, Dennis. Ano bang dapat abangan? Yes, kami rin dito, lahat nag-aabang. Yes, syempre dapat abangan nila dito yung kwento ng mga kagitingan na ginawa ng mga Pilipino nung panahon ng Hapon. Yun yung pinaka-importante para mas ma-inspire sila at maging proud na Pilipino sila. Pilipino tayong lahat. Grabe, damang-dama na namin ang excitement. Kaya please invite na ang ating mga kapuso na manood ng Pulang Araw after ng 24 oras. Go ahead guys, Barbie. Ayan, opo. Kami po dito sa set ng Pulang Araw, iniimbitahan po kayong lahat na sana ay kasing excited namin kayo sa pag-iintay at pagpanood ng aming world premiere. Ang unang-unang pagsabak sa telebisyon ng Pulang Araw. Pagkatapos na po yun ng 24 oras sa aming direktor, ayun po sa taas, Direk Dominic Zapata. Let's go, Pulang Araw! Hindi ba yan sila papakita? Dennis? Alam ko kahit mag-isa ka lang dyan, excited ka rin. Hello, hi. Excited ako dito, pero marami rin ako mga kasama. Nandito sila lahat, pero ako lang talaga yung nakikita. Hello! Ayan, excited sila lahat dito. Ayan, mga kapuso, sabay-sabay tayo abangan nyo manood, mga ang kapuso. Pulang Araw. Pagkatapos ng 24 oras. Maraming salamat, Barbie, David, Sanya, and Dennis! Puno ng pasasalamat si global fashion icon, Heart Evangelista, sa pagpapatuloy ng kanyang kapuso journey sa kanyang muling pagpirma ng kontrata sa GMA Network. Makichika kay Nelson Canlas. Today is Heart Kapuso Day. And in true Heart Evangelista fashion, mala-romantic rendezvous ang kanyang contract signing. Thus serve naman ng global fashion icon na very grateful sa pagtupad ng GMA Network sa marami niyang pangarap. I think I have gone far because I've always been grateful for the people that helped me when I had nothing. So maraming salamat. The good and the bad. I'm so grateful. I am who I am because of all of you here today. And I will never forget that. It is very rare to be with people that will not just give you roles, but will actually allow you to celebrate the biggest role, which is being myself. And not just by being myself, but they actually gave me wings that I can do whatever I want. So thank you so much to GMA. Ang renewal of contract ni Heart, pinangunahan ni na GMA President and CEO Gilberto Arduavit Jr., Chief Financial Officer Felipe S. Yalong, at GMA Network Senior Vice President, Attorney Annette Gozon Valdez. Dumaan sa pagiging artista, pagiging host, influencer, na lahat halos ng brand
nasasakop. All categories, including luxury, global or international brands. I mean, how proud could a Kapuso be that you are a Kapuso? Palakpakan natin. You are an example in perseverance, hard work, passion for your work, for your advocacies. You are the quintessential role model in what you do. We know that she's one of the world-renowned influencer, and we're so happy that she will continue to be with GMA. Her contribution goes beyond her talent. It's her class, her sophistication. It's how she has contributed to the image of GMA that is also very impactful to us. Kabilang din sa mga pumirma sa kontrata, sina SVP for Entertainment Group Lilibet G. Razonable at Vice President for Entertainment Group's musical variety format and manager ni Heart na si Gigi Santiago Lara. Present din sina SVP for Corporate Strategic Planning and Business Development, Concurrent Chief Risk Officer and Head of Program Support, Reggie C. Bautista, Chief Marketing Officer and Head of Sales and Marketing Group, Lisel G. Maralag, at iba pang mga opisyal ng GMA. Magandang makita ulit siya sa primetime, sa drama, na makakamiss na rin kasi siya sa TV. I Left My Heart in Sorsogon noong 2021, ang huling proyekto ni Heart on TV. Kaya sa pag-upo niya sa GMA Integrated News Interviews after her contract renewal, tinanong namin siya, masusundan na kaya ito? Hopefully, maybe with a really good script, I can. But at this moment, parang feeling ko we will try to do something else kasi parang hindi na po ako makakatulog noon. Hindi na po ako nakakatulog ngayon. I'll be working with GMA, something na bago naman, na I don't think that has ever been done before. So hopefully, soon. Spin. Hindi kaya eh, hindi pwede na. Ano naman kaya ang dream project ni Heart? Meron ka bang wish list? In case na magkaroon ka ng oras, yun lang naman talaga yung problema. Wish list? Sana meron tayong all-star cast. Ang hirap nun. Something impossible. Si But that Alden, would be very vocal. Alden, Marian, Madame Bea, lahat. I would love to work with all of them given a chance. Sobrang thankful daw si Heart now that she is still a Kapuso. Naniniwala ako sa utang na loob at hindi nababayaran. And I'm very, very grateful. And when you're very grateful with everything you have, wala ka na pang gusto sa buhay. Kumbaga, kontento ka na. And GMA has given me that feeling of contentment. And I have a home. Subaybayan ang karugtong ng interview ni Heart. May isang bagay ang nakapagpaluha sa global fashion icon. Yeah, because I really believe in that. I really believe in that. And I'm so grateful. Actually, I forgot about that. I'm grateful that I was able to live. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. Aw, Hearty, congratulations! At yan mga buwan naman akong chika this Monday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Adam, Emil. Salamat sa iyo, Iya. Salamat, Iya. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman si Atom Araulio para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Emil Sumangyo. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.